The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Pastor Jeff! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Ayan, konti na lang. Oo, konti na lang ano? Konti na lang, pupunta na ako ng Boracay. Ay, naku po, brown out dun ngayon. Mainit daw. Oy, pero ito, meron tayong dito, letter sender para sa ating say mo, Brad. At naririnig po natin ng malinaw ang boses ni Pastor Jeff. Salamat naman kahit hindi natin siya nakikita sa ngayon. Ang mahalaga, malinaw po yung kanyang audio. Para sa lahat ng mga pakiramdam mo ay merong mga nakapaligid sa iyo na kung tawagin ay user-friendly. Para sa inyo po ang liham na ito. Yung bang pakiramdam mo, kaibigan ka lang niya dahil may pakinabang ka. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po si Mia, 43 years old, nagtatrabaho sa isang BPO company. Sobrang bigat ng loob ko sa ngayon at wala akong mapagsabihan. Masakit palang ma-realize na yung taong tinuring mong tunay na kaibigan ay ginamit ka lang. Ilang taon po kami na magkaibigan. Kapag may problema siya, ako ang una niyang tinatawagan. Kapag may kailangan siya, lagi naman akong nandyan para sa kanya. Emotional support, tulong sa resume, referral sa trabaho, minsan pati pag kailangan niya ng pera o kaya makikitulog kapag gipit siya ay nakadepende siya sa akin. Di ko naman yun ginawa balang o para sa kapalit. Ginawa ko po yun dahil mahal ko siya bilang kaibigan ko. Pero habang tumatanggal, napapansin ko na kapag ako naman po ang may kailangan, bigla siyang nagiging busy. Kapag ako ang nasasaktan, wala siyang time na makinig sa akin. Kapag ako ang nangangailangan ng tulong, madalas scene zone ako. Akala ko kakampi ko siya sa hirap at ginhawa. Yun pala ay sarili niyang ginhawa lang siya o sa sarili niyang ginhawa lang siya magiging nasa tabi ko. Unti-unti kong na-realize na kaibigan lang niya ako kapag may pakinabang ako sa kanya. One-sided friendship kung baga. Hindi ko kasi siya madependehan kapag ako naman ang nasa mahirap ng sitwasyon. Minsan pa nga nung nag-open ako sa kanya tungkol sa nararamdaman ko sa isang katrabaho binaliwala niya ako. Sabi pa niya, masyado ka namang sensitive. Halatang tamad na tamad siyang makinig at magbigay ng payo sa akin. Nung magkasakit ang asawa ko, kahit kailan hindi man lang siya dumalaw sa amin sa ospital para magpakita ng malasakit. Nung nagbigay ng tulong pinansyal ang aking mga kaopisina, aba siya, ni 5, wala man lang naiabot. Noong nagkaproblema ako sa trabaho at halos ma-depress na, wala rin siyang naibigay na emotional support. Ika niya, may sarili siyang mga problema, kaya hindi niya na kayang makinig pa sa problema ng iba. Hindi ko pala siya matatawag na tunay na kaibigan. Unti-unting lumayo ang loob ko sa kanya. Dahil dito, natatakot na akong magtiwala sa iba. Iniisip ko, kung siya na akala ko ay closest friend ko, ganito ang ginawa sa akin, paano pa kaya yung ibang tao? Parang ang hirap maniwala ulit sa sincerity ng kahit sino sa paligid ko. Salamat po sa inyong magiging payo. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat sa atin ngayon ng isang dismayadong, naging mabuting kaibigan na si Mia. Pastor Jeff, anong gusto mong i-advise para kay Mia? Ate Mia, thank you so much for taking the time na sumulat sa amin. Paano ba gagawin mo kung one-sided yung friendship? Una sa lahat, hindi ibig sabihin na saktan ka ay mahina ka, Ate Mia, okay? Actually, believe ako sa tatag mo. So, meron lang akong konting payo sa'yo. Unang-una, hindi lahat ng nawawala ay dapat habulin, okay? In fact, may mga tao siguro si Lord na dinala sa atin na seasonal lang ba? Hindi ngunit nakapag-invest ka na ng time, nakapag-invest ka na ng maraming emosyon, o iba, finances, di ba? Habang buhay na dahil namuhunan ka na. May mga tao talaga na hindi mo na kailangan sa buhay mo kung baga. I'm not saying siya yon, but again, you have the wisdom to discern sino yung mga taong dapat mong tanggalin kung toxic at dapat mong i-absorb kung mga taong makakatulong sa welfare mo. Sabi sa Proverbs 13:20, yan ang verse natin ngayon, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Okay, kung kasama mo raw ay mga taong hindi to yung matalino na magulang, okay? Ibig sabihin ng wise, hindi po yung Pinoy na wise. Yung wise, you know the right thing to do at ginagawa mo.
Alam mo yung godly thing to do at ginagawa mo, yun daw po yung mga dapat nating samahan. Now, pag sumama ka naman sa mga hangal, okay, magkakaroon daw po tayo ng mga harm or mapapahamak tayo. So may mga tao, Ate Mia, na dadaan lang sa buhay natin para din matest yung patience natin, matest talaga yung generosity natin. Pero have the discernment. Ikaw lang ba yung puro palabas? Wala ka nang nakakabig, di ba? Ikaw ba'y laging umuunawa kahit drain ka na? Parang nakikita ko sa'yo, Ate Mia, one-sided yung friendship mo. Tandaan mo, Ate Mia, boundaries are not selfishness. It's not a sign of parang self-centeredness. Kaya ka may boundary sa buhay, una, self-respect. Okay? Gusto mo rin irespeto yung limitasyon mo ba? Pangalawa, stewardship din yan ng resources mo, ng energy mo, ng pera mo. Kasi alam mo, limitado rin yung mga resources mo. Sabi rin sa Biblia, love your neighbor as you love yourself. So pangalawa, wag mo rin hayaang maging sarado yung puso mo dahil lamang nasugatan ka sa isang tao na to. Magkaiba yung patuloy ka magtitiwala ulit, padalos-dalos, iba-ibang tao, pero pero dapat sa'yo maging open ka dahil may boundaries ka na, magkakaroon ka ng wisdom to open up another relationship or friendship. Hindi kailangan damihan yung mga kaibigan, Ate Mia. Kailangan mo lang piliin yung tamang tao na papasukan ng yung relationship. Tandaan mo to, Mia. Your kindness is not your weakness. It's your Christ-likeness. Tingin ko yung kabaitan mo, hindi mo yan weakness. Yan ay itsura lamang na meron kang Diyos sa puso mo at pinapamuhay mo ito. At the end of the day, si Jesus talaga yung dapat nating sandalan, siya yung dapat nating takbuhan dahil sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ate Mia, ang payo ko lang sa'yo, maging matatag ka, huwag kang abuso, okay? And then be with godly people. Kung may church sa inyo, may simbahan, katoliko, kung ano iglesia, born again, siguro it's good to be with fellowship ng mga taong may takot sa Diyos para mabigyan ka rin ng wisdom kung anong dapat at sino dapat samahan. Sabi kasi sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Tayo manalangin. Lord, alam ko na maraming nakarelate kay Ate Mia. Lord, maraming mga tao na feeling nila nagamit sila. Lord, bigyan mo lang sila, Lord, ng discernment and wisdom na hindi lahat inoohan. Hindi lahat kailangan i-please. We're here for the audience of one. Ikaw lamang, Lord, ang kailangan namin i-please. Ikaw lamang ang dapat pumalakpak sa amin. We're here for the applause of one. Kaya, Lord, minsan kami rin, we want to please everyone. Kaya kami rin, Lord, naaabuso din kami minsan. At Lord, dinadalangin namin yung mga tao naman na nasa kabilang side, yung mga nangaabuso ng ibang tao, Lord, bigyan mo rin sila ng wisdom na ang mga tao, Lord, ay may limitasyon, huwag abusuhin ng oras, pagkakataon, oportunidad, pera, ng mga tao, Lord, na mapagbigay. Salamat, Lord, sa pagkakataon na to, na may biblical insight na na-share kami kay Ate Mia. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabay na ibinigay ni Pastor Jeff. Panalangin din po namin na yung mga katulad ng sitwasyon ni Mia na nagamit po ng kanyang kaibigan, buksan niyo po ang kanyang isip at ang kanyang puso na hindi lahat ng tao na nandito sa mundo ay gagamitin lamang siya. Dadating po yung panahon na may mga tao na dadating sa buhay niya na totoong nandyan sa tabi niya para po siya ay bigyan ng gabay at kasiyahan sa buhay nang walang anumang hihinging kapalit sa kanya. Gabayan niyo rin po si Pastor Jeff sa kanyang mga gagawin ngayong araw na ito para po sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Pastor Jeff. At ingat ka kung saan man ang tungo mo. Puting-puti ka ngayon. Meron ba tayong, binyag, kasalan? Bagong ahit ka, bagong gupit? Anong meron? Wala. Tayo lang ay meron tayong courtesy visit sa aking mayor dito sa Cainta. At para lang makakwentuhan lang. Yan. Naks naman. Maraming salamat, Pastor Jeff. O pasabi kay Mayor, yung traffic sa Cainta, pasolusyonan. Yun nga. Eto na nga. Oo, antindi ng traffic dyan eh. O Eto sige, na nga. ingat ka, ingat ka Mayor. Mayor tuloy ang matatawag ko sa'yo. Ingat, Pastor. Happy Tuesday. Kuya Joel and Ate Jill, magpagaling lang po kayo. Nagka-stroke si Kuya Joel. Kuya Don at Ate Pinky Gonzalez, thank you so much for always tuning in. And as always, yung book natin available na po Jesus sa said. worshipgen.com. Yan. Kailangan umorder ka na to pang regalo mo this Christmas. Oo nga, magandang pang regalo yan ngayong Pasko. Yes. Pwede yan online, Pastor, orderin, ano? Yes, nasa worshipgen.com siya. Available siya. O kaya dun po sa Facebook Check page ni Pastor Jeff para makita niyo Yes. po yung way kung paano umorder nitong Jesus Said na libro. Maraming Devotion. salamat, Pastor Jeff. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.
Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!